tayo po ay magpapatuloy na po sa atin pong Bible discussion. At hindi ko pa rin po binitiwan ang 1 Samuel chapter 24. And I pray na ito na nga po yung pinakahuling silip natin sa chapter 24. At kung buhay pa po tayo, bukas po ang chapter 25. So sa huling bahagi ng chapter 24, ay nais kong basahin sa inyo ang ilang mga talata, ilang verses lang naman ito. Samuel chapter 24 verses 16 to 22. Pakinggan nyo po ang portion na ito. When David finished saying this, Saul asked, "Is that your voice, David my son?" And he wept aloud. "You are more righteous than I," he said. "You have treated me well, but I have treated you badly. You have just now told me about the good you did to me. The Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. When a man finds his enemy, does he let him get away unharmed? Of course not. May the Lord reward you for the way you treated me today." Parang bilib na bilib si King Saul sa naging pag-uugali ni David sa context na ito. And ayon sabi sa verse 20, "And I know that you will surely be king, and that the kingdom of Israel will be established in your hands." Andun yung kanyang paniniwala na siya magiging hari, si David. Verse 21, kaya sabi niya, "Now swear to me by the Lord that you will not kill off my descendants or wipe out my name from my father's family." So humingi siya ng pabor. Sigurista talaga si King Saul. So David gave his oath to Saul. Mabuti talaga si David. Then Saul returned home, but David and his men went up to the stronghold. Yan po ang mga talata, mga salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito, mga kapatid. Okay po, so sa aking introduction, nais kong sabihin mga kapatid na ang ganito. When you investigate King Saul in this passage, you will say, "Praise the Lord," because he already repented. So kung babasahin nyo po yung itong binasa ko, kung inyo pong titignan ng superficial, mababaw na pagtingin, baka sabihin nyo ba, nagsisi na siya sapagkat ang sabi ng 16, umiyak siya. He wept aloud, sabi sa verse 16. Sa verse 17, parang may admission pa that you are more righteous than I. So mga kapatid, parang ganun ang tinuturo nitong verses 16 to 22. But, guys, mga kapatid, but investigating his life thoroughly, especially chapter 26, di ba nasa chapter 24 tayo? Kung lulundag ka lang, one chapter away, makikita nyo mga kapatid ng kanyang repentance. Dito sa chapter 24, itong binasa natin, ay masasabi natin na isang peke na pagsisisi. Mga kapatid, in this passage, parang makikita nyo, mga kapatid, na parang siya'y ay nagsisi. Pero ang tanong natin, bakit siya parang nagsisi dito? Sapagkat nahuli po siya ni David. Nabuko siya ni David. At siya po ay nahuli ni David sa loob ng kuweba. At kaya siyang patayin ni David. Okay. Kinunan pa siya ni David ng isang bahagi ng kanyang balabal para patunayan na nasa kamay na kita. At dahil doon, nahuli kasi, kaya ayon, parang nagsisi. Kaya sabi ko, parang nagsisi. Sapagkat makikita natin sa chapter 26, mula sa chapter 24 na binasa natin, tapos one passage away, one chapter away, pagdating sa chapter 26, kung babasahin niyo po yun, doon ay pumunta na naman yung mga tao ng Ziphites at sinulsulan na naman
si King Saul. At dahil doon ay hinabol na naman ni King Saul si David at para patay na naman si David. So yun ang aking sinasabing patotoo na ito pong pagsisisi o itong mga mabubuting salita na sinasabi ni King Saul kay David ay tinatawag kong punong-puno ng deception or fraud, punong-puno ng superficiality at kasinungalingan. So mga kapatid, napakaganda pong mapag-aralan po natin to dahil baka po tayo ay madaya ng iba dahil maraming ngayong King Saul sa panahon natin. Alam niyo po ang ibig sabihin talaga ng repentance is a change of mind and a change of heart. Yan po yan. Ang pagsisisi hindi yung nahuli ka. Ang pagsisisi ay nagbago talaga yung isip mo. Nagbago yung puso mo towards kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Yan po ay 180 degrees na tatalikod ka na kasi nagbago na nga yung isip mo. Hindi ka nag-iiyak dahil nahuli ka. Nag-iiyak ka kasi nalaman mo na ang kasalanan ay kaaway ng Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, napakaganda ng tema na pag-uusapan, and with pride, allow me to read to you my theme, Fraud is Fraud. Good in the outside, but evil in the inside. Be true and prudent in the midst of pretenders. Isa-isahin natin ha, fraud is fraud. Kapag sinabing fraud, ang ibig sabihin niya ay trickery. Ang ibig sabihin ng fraud ay pandadaya, deception. Yan po yan. Ang daya ay daya. Loob at labas pag daya, daya po talaga yan. Sabi nga dyan mga kapatid ay good in the outside. Ito naman ang problema sa daya. Magaling sa labas, parang si Saul. Pero sa loob ay kasalanan. Sa loob ay kasinungalingan. Kaya ang aking challenge for tonight, sana maging totoo na tayo. Sana maging totoo na tayo. Yung ating pagsisisi. At tayo ay maging prudent. Okay, maging prudent po tayo. Kapag sinabi nating prudent, ang ibig sabihin ay maging cautious tayo, maging careful tayo. Bakit? Nasa kalagitnaan tayo ng sanglibutan na punong-puno ng mga pretenders. Parang mabait. Okay? Parang okay. Parang nasa hulog. Pero huwag agad maghahatol. Dahil tayo po ay mga kapatid. Actually, pinag-iingat nga tayo ng Panginoon. 'Di ba? Sabi niya, gayahin daw po natin ang mga kalapati. Okay, 'di ba? Pero magpakababa daw tayong kagaya ng kalapati. Pero maging matalino tayo na kagaya ng isang ahas. So mga kapatid, ngayong gabi pag-uusapan po natin ang very very important topic nito. At gusto ko sanang manawagan sa ating mga kabataan na makinig po kayo ng taimtim. Talagang ini-offer ko itong topic na ito sa inyo kasi bata pa po kayo. Baka hindi nyo alam sa mga classmates nyo, kaibigan nyo, baka yan ay mga pretenders, sila ay mga superficial, sila ay fraud, masasaktan po kayo. Kaya hayaan nyo na pag-aralan muna natin ito at saka mamaya na ako mag-share sa inyo ng mga recommendations. Mag-i-enjoy kayo sa mga recommendations na sasabihin ko po sa inyo. So, exposition muna tayo at mamaya natin salaminin ang sarili natin sa pag-aaral natin ito. So mga kapatid, paano minanage ni King Saul ang buhay niya na punong-puno ng fraud or deceit or trickery dito kay David? Tingnan niyo mga kapatid, ang unang-una kung nakita sa verse 16, tinawag niya si David na kanyang anak. At yan po ay hindi totoo. Kung anak mo yan, sisibatin mo ba yan? Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi ng verse 16, when David finished saying, Saul asked, is that your voice? David, my son? Yan po.
So alam natin mga kapatid na itong si Saul, meron po kasi akong framework. Ang taong masama, kahit mabuti ang kanyang ginagawa, masama pa rin ang intention. Di ba mga kapatid? Ngayon, may mga politiko, hindi naman lahat, tutulong sa iyo para mabuti, oh. Pero sasabihin niya, wag ho kayong makakalimot sa botohan. O, di ba masama na? Yan po. Okay, tutulong. Maganda yon. Pero sabi niya, pakilagay mo ha, donated by congressman, ganito, ganyan. O, di masama. Ganyan po ang sitwasyon nitong si King Saul. Ang sabi niya, is that your voice, David, my son? Alam nating hindi totoo na itinuring niya na si David na kanyang anak. Bakit niya sinisibat? Dahil sa kanyang jealousy, sa kanyang envy, sa kanyang insecurity, at dahil paranoid po siya. Pangalawa, he wept aloud, and that was not true. Pagdating sa verse 16, matapos siyang tanungin kung yan ay si David, sabi niya, and he wept aloud. Pag tinagalog natin yon, umiyak ng malakas. Sa Mindoro, ang tawag doon ay piyagak. Talagang grabe ang iyak. He wept aloud. Bakit kaya? Ganyan po ang mga impostors. Ganyan po ang mga tao may trickery. Magaling sa performance sa labas. Pwede naman siyang umiyak ng tahimik. Pero bakit niya nilakasan? Palagay ko, alam niyo naman ang isip ko talaga, itong tao na ito ay isang fraud. At lahat ng gagawin niya ay may mali siya. Talagang calculated. Pwede siyang umiyak ng mahina, pero umiyak ng malakas. I guess, ito'y bahagi ng kanyang show. Pangatlo, he spoke many superficial things, and that was his nature. Nagsalita pa siya, mga kapatid, ng mga mabababaw na mga bagay. Una, sabi niya, kay David, mas mabait ka kaysa sa akin, in short. Pangalawa, trinato mo ko mabuti, pero trinato kitang masama. Yan na, parang okay na eh. Parang okay na. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag nagbasa ka ng Bible at ito lang ang binasa mo, yari ka na. Kasi magko-conclude ka that Saul really repented. Kaya nga importante ang pag-aaral ng Bible chapter by chapter para nakikita mo ang kabuuan. Kasi kung nagsabi ka, nagsisi na si Saul, tapos. Kasi dito ka nagbatay. Dito sa limited, premature passage na to. Pero kung lulundag ka sa chapter 26, makikita nyo, hinabol na naman ni King Saul si David para patayin. Kaya itong chapter na ito, itong verses 16 to 22, ito po ay pagkatao ni King Saul na punong-puno ng deceit and trickery and fraud. Tingnan nyo mga kapatid sa talatang 17 to 19, ginamit niya pa ang Lord. The Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. Para may prayer pa siya. May the Lord reward you for the way you treated me today. Pero alam natin, ito po ay mga bulaklak na lang ng salita. Kaya ang topic natin, napakaganda. Basahin ko ulit ha. Fraud is fraud. Good in the outside. Yan. Yan po ang mga taong fraud. Mga fraudster. Magagaling sa labas. Sila po ay mga men pleasers. Hindi nagkakamalian sa English. Marami akong kilalang ganito. Magagaling ang mga damit. Ang mga buhok ay talagang hiper na hiper, tawag nga namin. Talagang dipamada. Pero panlabas lang yan. Yan nga ang sinasabi ni Jesus Christ eh. Sa labas ay parang nitso. Alam niyo yung nitso? Napakaputi. Pero sa loob nun ay buto, kalansay, mabaho, bulate, uod. Yun po ang nasa loob ng nitso. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, pasensya na kayo sa ating pinag-aaralan, but we need to be straightforward. Ang kailangan ni Jesus Christ ay hindi mga taong fraudster, hindi mga taong impostors, kundi ang kailangan ni Jesus Christ ay mga taong totoo.
Yun po. Kasi walang sense. Kaya nga galit si Lord sa mga Pharisees, Sadducees. Ang tawag sa kanila ay mga impostors. Ano pa? Mga hypocrites. Mga maraming alam sa Bible, sa Torah. Pero judgmental, mapagkunwari, makasalanan, kayang pumatay, malisyoso. Ayan. Guys, ang pinag-uusapan natin ngayon ay napakaganda. Kaya nga ang challenge ko tonight sa ating tema, be true and prudent in the midst of pretenders. Sa panahon na ito, ang daming King Saul. Pero, huwag kang sasabay sa kanila. Sabi ko nga sa aking challenge, be true, maging totoo ka pa rin. Parang si David. Totoo siya. Katunayan, pwede niya nang patayin ang pretender na to, itong great pretender na to. But he did not. Hindi, nagsisi pa nga siya na yung balabal ay kanyang naputulan. Because that is the sign of his royalty. Kasi hari yan royal dress yan. Hindi niya dapat yun ginawa. Sa kanyang conviction, pero sa kanyang mga kasama doon, mali ang ginawa ni David. Mali ang judgmental ni David. O mali ang judgment ni David. Mali ang wisdom ni David. Bakit mo bubuhayin ang iyong kaaway? Mga kapatid, napakahalaga po nitong pinag-aaralan natin ito. Number 4, he confessed that he believed David, but afterward, he asked him a great favor. Pagdating sa 20 to 21, sabi niya, I know that you will surely be king. So naniniwala siya na si David ang magiging hari. Pero mga kapatid, may karugtong. Kaya nga sabi ko sa inyo, a fraud is a fraud Ang taong madaya, may daya talaga. Kahit na anong, una niya, parang binola niya si David. O sinabi niya ang katotohanan kay David na, alam ko magiging hari ka. Pero sabi niya sa 21, banat agad siya. Ito na yung catch. Ito na yung twist. Now, swear to me, by the Lord, that you will not kill off my descendants or wipe out my name from my father's family. So nagsisiguro siya. Kasi ang totoo po niyan, ganiri po ang kultura. Kapag may isang hari, tapos may nag-take over na ibang hari, yung lahat ng kamag-anak nun, lahat ng mga possible potential na pwedeng malakas dun sa fallen king na yon o leader na yon, dapat mangamatay lahat yon para walang threat o banta sa bagong hari. Kaya yan ang kanyang hiningi agad Mag-swear ka sa akin sa pangalan ni Lord na wag mong uubusin ang aking mga descendants at ang aking mga anak. See? Parang nag-bless pero may hinihintay na kapalit. Parang nagpuri sa tao para purihin din siya. Ganito po ang isang fraud. The last but not the least, he returned home without asking David to join him in the palace. Isa pang nakita ko yon. Ang sabi ng 22, so David gave oath to Saul. Then Saul returned home. But David and his men went up to the stronghold. Mga kapatid, pag i-dissect natin to ng konti, si Saulo daw bumalik sa bahay. Ano ba yung bahay na yun? Di ba palasyo? Pero ang tanong ko doon, kung talagang okay na sila, bakit hindi niya niyakag si David na sumama na sa kanya? But previously kasi nakabalik siya sa pamamagitan ni Jonathan, remember? Nung pinag-aralan natin nung mga nakaraang mga linggo. Pero dito mga kapatid, akala ko ay nagsabi na siya na, you are my son, David. You are more righteous than I do. You treated me well, but I treated you badly. I thought meron ng reconciliation, forgiveness. But guys, sabi dito, then Saul returned home. Siya lang at ang kanyang mga sundalong umalis. But David, his men went up to the stronghold. Mga kapatid,
pag-usapan natin sandali, anong kaibahan nitong palasyo at stronghold? Ang palasyo is a place of comfort. Ayaw niyang isama dun si David marahil. I suppose. Wala kasing nakasulat. Pero ginagamit ko ang aking mga imahinasyon para magkaroon ng kulay itong mga talata nito sa ating pag-aaral. Ano ang stronghold? Kung ang palasyo is a sign of comfort, andyan yung masasarap na pagkain, masasarap na tulugan, andyan siguro yung mga swimming pool, andyan yung kanyang harem, andyan yung kanyang mga inumin. Pero mga kapatid, yung place na yon ay isang lugar na hindi masyadong safe. Why? Dahil mga kapatid, ang focus ng hari doon ay ang kanyang kaligayahan, satisfaction. Ano ang kaibahan ng palasyo sa stronghold? Para sa akin, ang stronghold ay isang lugar na nasa itaas, vantage position, at yan ay may mga lagusan, at yan ay tinatawag na stronghold or fortress dahil yan ay naka-design sa mga matitinding mga digmaan. Kaya nga ang sabi diyan mga kapatid, then Saul returned home, but David and his men went up. Patayo, patindig o pataas, went up to the stronghold. Mga kapatid, ang aking suspetsa, si David po ay gumagamit ng prudence. Siya po ay careful. Na kung sa man isasama ni King Saul sa palasyo, he will not. Dahil palagay ko sa lakas ng espiritu ni David, alam niya na si King Saul is a man of fraud. Alam niya na si King Saul is a man of trickery and deceit. Kaya mga kapatid, hindi siya sumama, I suppose. Ayaw niyang sumama. At mapapansin niyo mga kapatid na si David po ay decisive. Pwede siyang pumunta sa kababaan dahil okay na sila ni King Saul. Pwedeng sa kaliwa, sa kanan. But guys, he went up to the stronghold. Very, very specific. Dahil dun sa stronghold, safe po siya doon. Alam niya ang mga lagusan. Alam niya na ito'y vantage position sa isang gera. Truly, David was a warrior. At dun ko nakikita mga kapatid, ang tinatawag na prudence ng buhay itong warrior na ito. Guys, ngayong gabi, sana po ay nag-gets po nyo ang aking tinuturo. Fraud is a fraud. Good in the outside but evil in the inside. But anyway, be true and prudent in the midst of pretenders. Kasi mga kapatid, I told you kanina, maraming King Saul ngayon sa panahon natin. Ang dami-dami. Pero mga kapatid, huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag niyo sasabihin, ganyan ka, ganyan na rin ako. Masama ka, masama na rin ako. No. Si David ay naging totoo. Masama nga si King Saul. Pero makikita nyo, kabaligtaran ang pinagagawa nitong si David. Pwede pala yun eh. Ang tao masama, magpapakabuti ka. May madilim, hindi ka didilim. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga tao. Sumama ako dahil sa'yo. Hindi yan totoo. Sa aking pag-aaral. Hindi yan totoo. Dahil sa panahon ng mga apostles, maraming masama, maraming madilim, maraming mga atheist, maraming mga masasama, hypocrites, pretenders. But guys, naging liwanag sila at asin ng sanglibutan. In my summary, mga kapatid, in this particular passage, we viewed King Saul as a fraudulent man. So, yun ang aking view dito. Because pinagsama ko ang chapter 24 at ang chapter 26. That's why I was able to make a good conclusion, a biblical conclusion, that Saul was a fraudulent man. He's a fraudster. And we have a framework that to a fraudulent man or to a fake man, everything has a touch of malice, insincerity, and lies. Parang ganito po yan eh. Every time you talk to Satan, everything about him is what?
is a lie. Because Satan is a fraud. Kaya nakipag-usap si Adan at Eva dun sa ahas na demonyo, yung old serpent, lahat ng iyon ay fraud. At ang dulo po nun ay kasalanan. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid, sapagkat sa panahon natin, ang demonyo po ay hindi na sumasakay sa bulate o sa kangaroo o sa serpent o sa ahas. Ang demonyo ngayon ay nakasakay na sa tao na maganda ang damit, maganda ang suot, nakakurbata, baka may magandang bahay, o kaya ay parang politiko o magandang babae, sexy, at doon na nakasakay ang demonyo, hindi mo lang nahahalata, but you are entertaining an agent of darkness. Kaya ang ganda ng ating tema, sa kabila ng lahat ng ito, be true to yourself, be true to your God, and practice prudence in the midst of pretenders. What are my recommendations? Mga kapatid. Number 1, ito po ang una kong recommendation. Mag-e-enjoy po kayo dito. We need to come to Jesus because without Him, we are also a fraud. We are a fraud. Isa ho tayong malaking kamalian. Isa ho tayong malaking pandaraya without Jesus Christ. Ang sabi nga sa Bible, patay tayo. Ang sabi nga sa Bible, nasa kadiliman tayo without the Lord. So, meron ka bang mabuting masasabi without Jesus Christ? Kaya makikita nyo sa labas, kahit gumagawa sila ng mabuti, iba pa rin ang intention. Gagawa ng mabuti para sila'y iboto pagdating ng eleksyon. Sabi nga ng isang politiko sa isang basketball court, nagsasalita siya, mga kaibigan, iboto nyo lang ako, ipagpapagawa ko kayo ng basketball court. Yay! Mga kababayan, iboto nyo lang ako, ay ipagpapagawa ko kayo nang bibigyan ko kayo ng tubig dito. Yay! Sabi ng mga tao. Tapos ang sabi ng huli, mga kababayan, iboto nyo lang ako. Bibigyan ko kayo ng bangka. Sabi ng mga tao, Mr. Politiko, wala kami ditong ilog. Gagawa ako ng ilog para sa inyo. Ganun po. Punong-puno ng fraudulence, ng fraud, ng deceit, ng trickery ang taong wala kay Lord. Pero alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, si Lord lang ang magbibigay sa atin ng sincerity, ng righteousness, ng cleanliness ng buhay. Ang totoo po niyan, we need the Lord Jesus Christ because without Him, and this is an absolute truth, without Him, though you have good works, though you have money, though you have education, though you have 3 religions na sinamahan mo lately, without Jesus Christ, you are still a fraud. Dahil si Lord lang ang magpapatawad sa iyong mga kasalanan, you may enter into many religions. But religion cannot save you. Religion cannot save your soul. Religion cannot forgive your sins. Only the person of Jesus Christ. Kaya nga, si Jesus Christ ang kailangan natin because without Him, we are a fraud. Bakit ko nasabi yan? Look at this, Ephesians 2:1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. You are dead. Patay ka. You are a fraud. Verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world. Kapag sinusundan mo yung mga daan ng sanglibutan, mga kapatid, when you used to live, when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Kapag sinusundan mo yung daan ng mundo, ano ba ang daan ng mundo ngayon? Kalayawan, kasalanan, sugalan, kalayawan, kadiliman, paglayo kay Lord, atheism, mga worldly views, kung ano-ano. Kapag ikay nabubuhay dyan,
Ikaw pala'y sumusunod sa ruler of the kingdom of the air. So meaning, without Jesus Christ, we are a fraud. Maraming hindi makakatanggap nito. But that is the absolute truth from the Holy Bible. Number 2, be tentative with people. Ito naman ay batay sa pinag-aralan natin kanina. Bakit ko sinasabing be tentative? Time is essential in relationships. Why did I say this? Ito sinasabi ko na para sa ating mga young people. Mga kabataan, pakinggan niyo po. Huwag agad at kaagad kayong mai-in love. Huwag mo sasabihin na love at first sight ka sa isang babae o sa isang lalaki. Huwag, be tentative. Huwag agad-agad. You need time because time is essential in relationships. Napaka-importante po nito. Kahit sa mga magkakaroon ng kaibigan, mga kapatid, lagi tayong magiging tentative. May bago kang kakilala, maging tentative muna tayo. Huwag agad todo-todo. Kay Lord lang tayo full-pledged. Kay Lord lang tayo buong-buo ang tiwala at pag-ibig at pagmamahal at loyalty. Kay Lord lang talaga. Pero sa tao, tayo po'y magiging tentative. Alam niyo kung bakit lagi tayo nasasaktan? Dahil umasa na po tayo sa tao. May ibinigay ka sa tao at umasa ka na ang taong ito ay magre-reciprocate sa iyo. Pero yung tao na ito hindi ginawa sa iyo, kaya ka nasaktan. Pero kay Lord, hindi mo mararanasan ito. Dahil kay Lord, hindi kanya iiwanan. Tingnan niyo po mga kapatid at pinag-aaralan natin like Saul. Saul was a fraud. Kaya nga mga kapatid, si David, ang tingin ko, tentative siya kay King Saul. Bagamat, superficially, magagandang sinasabi na sa kanya, isipin nyo, sabi sa 17, you are more righteous than I. Tapos sabi niya pa, you have treated me well, but I have treated you badly. Tapos sabi niya pa rito, the Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. Parang magaganda na eh. Puro okay na yung sinasabi ni King Saul sa kanya, superficially. But guys, I suspect na itong si David na to ay naging tentative na sa kanya. Dahil nung maghiwalay sila, hindi nagkuya-kuyakoy itong si David. Saan siya pumunta? Hindi po sa Disneyland. Hindi po sa mall. Hindi po siya nag-party. Pumunta siya sa stronghold. Palaban siya. Expected niya na babalikan siya ng fraud na ito na si King Saul. At presto, nangyari talaga pagdating sa chapter 24. Chapter 26, I mean. So mga kapatid, mga anak, mga kabataan, maging tentative po tayo. Hindi ko kayo tinuturuan na maging suspitsoso sa lahat ng tao. Huwag naman ganon. But please, be tentative. Ibig sabihin ng be tentative, huwag agad 100%. Maglagay ka ng allowance na yan ay tao. Ang tao ay nagkakamali, ang tao ay nagkakasala, ang tao will frustrate you, ang tao will, minsan, bibiguin ka niyan, will fail you. Kay Lord, si Lord lang naman ang nagsabi na ako lang ang perfect. Yun naman ang nakasulat sa Bible. Ang tao ay tao, mga kapatid. Alam niyo po, itong si David na pinag-aaralan natin, matinding tao to. Pero pagdating sa bandang dulo ng 2 Samuel, makikita nyo na nagkasala din siya. Kasi nga, tao siya. Kaya tama, absolute itong aking nire-recommend na to. Be tentative with people. Time is essential in relationships. There's no harm in waiting. Huwag agad-agad. Kaya nga sa church natin, pag may bago, maging tentative tayo. Naku, marami na po akong experiences dyan. No, ako'y bata-bata pang pastor, ang dami pong nakaloko sa akin. May mga dumating, impressive, magbibigay ng pera, so mapapalapit ka sa kanya. Yun pala, may gagawing masama sa dulo. May dumating sa akin dyan, mga kapatid. Nung pong ako'y nasa alabang pa, ay naku, panay ang puri sa akin. Nagtestimony pa.
Nako, pagkaraan ng 2 buwan, nalaman ko, ang dami na palang inutangan ng tao na to sa simbahan. At nang malaman-laman ko, miyembro pala ng isang pastor na kaibigan ko sa Muntinlupa at doon din maraming inutangan. Mga kapatid, mahalaga po itong sinasabi ko, be tentative with people. Time is essential in relationships. Ephesians 5:15. Tingnan niyo po ang talatang ito. Kaya sabi dito, be careful, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. So mga kapatid, tinuturo pala ng Bible yun na maging, sabi diyan, hindi sabing be careful, but be very careful how you live. Halimbawa, isa kang lalaki, nakakita ka ng isang magandang babae, 5 minutes pa lang kayo nag-uusap, dumidiga ka na, at sinasabi mo na parang na love at first sight ka na. Is that wisdom? Is that being wise? Ikaw namang babae, pumayag ka? Yung 5 minutong pag-uusap nyo? Yun ba ay wisdom? Yun ba ay pagiging wise? Huwag kayong tutulad sa Amerika. Sa Amerika, yung mga movies nila, nagkita lang ng konti, maya-maya, sex na agad sila. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa Amerika, oh. Tingnan nyo po, mga kapatid. Guys, napaka-importante ng tinuturo natin ito. Be tentative with people. Time is essential in relationship. Kaya importante, ang mahalaga sa akin yung mga old friends eh. Kasi mga subok na yan. Yung mga nakasama mo ng 10 years, 15 years, 20 years. Meron nga ako naging kasama, 20 years na. May lumabas pa ring ugali. Kaya lagi tayo maging tentative. Kasi minsan kapag umasa na tayo na talagang sila ay ganyan na talaga, yung parang possession mo na or property mo na, tapos hindi nag-reciprocate, masasaktan tayo. Kaya nga ang sinasuggest ko, laging kay Lord lang talaga tayo buong buo at doon ka hindi masasaktan. At doon, kapag doon ka umasa, sigurado ka. Kasi maaasahan talaga yun si Lord. Number 3. Recommendation number 3. Be careful with fake converts in the church. Ito po, mahalaga po ito mga pastors. Mga kapatid ko kay Kristo, mag-ingat po tayo. Ito yung aking pangatlong recommendation. Mag-ingat tayo sa mga fake converts sa simbahan. Napakarami ko na pong naranasang ganito. Alam niyo po, itong papasok na taon, ako po'y 30 years na pong pastor sa City Bible Church. Meron pa akong naunang pinagpastoran. Kaya ko nasasabi ito, mga kapatid, with all my heart. Alam nyo, maraming simbahan ngayon, ang bilis-bilis makapasok sa ministry. Kahit na yan ay basta't nagsisimba ka lang palagi, madali mong madidisib ang tao, magsisimba ka lang. O kaya ay parang maging showy ka lang sa pagbibigay, o maging showy ka lang sa singing, maging showy ka lang sa mga meetings. Pwede ka talagang maging pwede mo talagang ma-infiltrate ang simbahan. But why did I say this? Kasi karanasan ko po ito. Siyempre bilang isang batang pastor, noong araw, nagrabe po mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo. Mga kapatiran, maging maingat tayo. Ano ang dapat nating gawin para hindi tayo magkamali? At kung magkamali man, medyo maliit ang problema. Tingnan nyo po ang isang post na ito. Tingnan nyo po ang mga ebidensya ng isang converted na puso. Puso ang usapan at buhay. Tingnan nyo po. Ito po ang titingnan po natin sa isang tao para hindi talaga siya matatawag na fake or fake converts. Meron siyang sense of sin and deep hatred of it. Malalim ang dating, malalim ang kanyang sense sa kasalanan at meron siyang malalim na pagkamuhi dito. Napaka-importante po nito. Isa ito sa mga ebidensya ng isang converted na puso. So, pagtatanggap tayo ng mga miyembro sa church, sa ushering ministry, pagkukuha tayo ng mga miyembro sa music ministry, kapag kukuha tayo ng mga miyembro sa children's department, tingnan nyo po ito. Ito bang tao na to ay may pagkamuhi sa kasalanan?
Ayaw niya ng deception, ayaw niya ng revelry, ayaw niya ng atheism, ayaw niya ng worldliness, ayaw niya ng love of money. Grabe ang kanyang paglayo. Pagka ganun, pag-agawa na po natin yun. Sigurado tayong anak siya ng Diyos. Pangalawa, meron siyang faith in Christ and love to Jesus. So, hindi lamang yung pananampalataya kay Jesus, kasi maraming nagsasabing ganyan eh. Oh, I have faith in the Lord, kasi alam niyo naman yung ABC. Yung mga ABC ngayon, para maligtas ka, accept, believe, and confess. Pero may karugtong, mahal ba niya si Lord? Alam niyo mga kapatid, mabigat yung love to Jesus. Kasi ganito po yan eh. Alam mo ang tao pag mahal niya ang trabaho. Alam mo yung tao pag mahal niya ang nanay niya. Alam mo yung tao pag mahal niya yung kanyang church. Alam mo yung tao at mararamdaman mo yung tao pag mahal niya ang kanyang sasakyan. Mararamdaman mo yun. Guys, isa yan sa mga titignan natin. Sa mga miyembro natin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, marami ngayong fraud na tao. Marami ngayong king soul. Na maganda sa labas, sabi nga dito sa aking tema, fraud is fraud, good in the outside, but evil in the inside. Eh tayo pa naman, madali tayong madaya. Magaling lang magsalita, magaling lang mag-Ingles, magaling lang magbigay ng pera. Wala na. Ligaw na tayo. Parang nagbibigay na kagad tayo ng judgment. Oh, He is the Savior. Okay na yan. Alam nyo naman ang dyablo, hindi siya pupunta sa atin dito na may sungay at may buntot. Darating siya sa atin na parang malumanay. Sabi nga wolves in sheep's clothing. Parang lobo pero sa damit ng tupa. Mga kapatiran. Napakahalaga po nitong pinag-aaralan natin ito. Delight in holiness, masaya siya sa kabanalan. Hindi siya lumalabas na ang shorts po ay hanggang singit. Hindi siya natutuwa doon kasi ang delight niya ay kabanalan. At lagi niyang longing ito, yung kabanalan. Iniiwasan niya ang mga green jokes, yung mga kabastusan. Next, love for God's people. Mahal niya ang church. Sumisimba siya. Gusto niyang makita ako. Gusto niyang makita kayo. Gusto niya tayo magkita-kita palagi kahit may pandemic. Alam niyo, may mga Christians ngayon daw, isang taon na hindi nasimba. Sarado daw yung simbahan nila. Di maghanap ka ng may bukas. Diyos ko po naman, hindi ba natin kayang isipin yun? Nasaan ba ang loyalty mo? Pastor Jim, yung church namin sarado isang taon na. Bakit ka naghihintay? Bakit isa lang ba ang church ng Panginoon? Believe me, sinisermonan kita. Ang loyalty mo nasa church, wala kay Jesus Christ. Ayan. These are the signs and evidences which always accompany conversion. The last but not the least, mga kapatid, sa aking recommendations, in our evangelistic drive globally, be prudent in the midst of pretenders. Guys, meron po tayong evangelism ngayon. Tayo po nag-evangelize nationally and globally. But guys, be prudent. Maging cautious po tayo. Huwag naman nating ibababa ang sarili natin. May mga tao kasi nag-i-evangelize, pero sa huli, naaakay na rin siya na kanyang ini-evangelize. Meron nga akong kilala, ay talagang pastor pa. Nag-akay ng isang prosti sa Pasay. After 3 months, live-in na po sila. Kaya sabi ko dito, in our evangelistic drive globally, be prudent in the midst of pretenders. Mag-ingat kayo. You know, I have a verse here. Mga kapatid. I have a verse. Matthew 10:16. Alam niyo sabi sa Bible, I am sending you, evangelism, out. I am sending you out. Evangelism yan. Like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Maging matalino daw tayong kagaya ng ahas. Grabe. Bakit? Pag-aralan natin ng konti ang ahas. Ang ahas po, hindi nyo makikita yan sa labas.
ahas po'y lagi nakatago. Ganon sila kashrewd. At kapag pinag-usapan ng ahas at shrewd, yan po ang nanukso. Yan ang symbolism ng deceit and fraud. Kaya nga si Diablo diyan sumakay. Dahil yan ang symbol ng pandaraya. Pero mga kapatid, kaya sabi niyan, therefore maging shrewd tayo, maging tuso tayo kagaya ng ahas. Tingnan nyo, mga kapatid, pag ang ahas lumabas dyan, pagtutulungan niya ng mga tao para patayin. Kaya hindi sila lumalabas dahil shrewd sila. So mga kapatid, tayo sa ating evangelism, tayo daw po'y maging shrewd. Yes, ini-evangelize mo siya. Pero wag niya akong dadalhin sa impyerno. Yun po ang usapan. Ini-evangelize kita at dinadala kita sa Panginoon, pero wag mo akong dadalhin sa sugalan. Yes, ini-evangelize kita, pero wag mo akong dadalhin sa kabastusan. Dahil narito ako para iligtas ka sa pangalan ni Jesus Christ. Pero kung dadalhin mo sa kasalanan at sa kasamaan at sa kadiliman, maghihiwalay tayo. Wag mo akong idamay sa problema mo. Napakagandang paninindigan to, mga kapatid. Guys, kailangan po tayo ng sanglibutan. Pero kailangan din tayo mag-ingat. Pakita ko lang sa inyo sandali, bakit tayo kailangan ng sanlibutan? Una, grabe po ang tinatawag na depression. Ang depression po ay napakatahimik. Pero maraming tao ang depressed. Number 2. Next, walang nakakadetect ng depression. Madalas itong naitatago. Dahil madali nga itong itago. Magsaya ka lang. Magpatugtog ka lang. Magsayaw ka lang. Na para kang lukaret. Ay maitatago mo na ang depression. Next. Habang mas masaya ka, habang nag-iingay ka, habang nanonood ka ng mga Mr. Bean, lalo mong naitatago ang iyong depression. But next, look at this. But you cannot hide it forever. Hindi mo ito matatago kailan pa man. Why? Mga kapatid, everybody reaches a breaking point. Doon siya magbabagsak at magsiswicide. Ang punto ko, mga kapatid, eto ang tao ngayon. Maraming tao ngayon ng ganito. Kaya kailangan tayo mag-evangelize. But guys, as you evangelize, I said, be prudent in the midst of pretenders. Dahil marami dyan, mga kapatid, kung mahina ka, aakayin ka palubog ng palubog at mamaya, ilalayo ka na rin yan kay Lord at sa kanyang church. Ngayong gabi, mga kapatid, sana po ay malalim ang ating natutunan. Hanggang dito na lang po si Pastor Chip. Kung nagkamali tayo, let's come to God. Kung tayo po'y nagkakasala, balik tayo kay Lord. Kung mababaw ang ating paninindigan, kung meron po tayong fraud, magbago po tayo. Because guys, a fraud is always a fraud. Good in the outside, but even in the inside. So be true and prudent in the midst of pretenders. Let's come to God in prayer. Salamat, Lord, sa gabing ito, sa inyong habag at salita. Salamat sa inyong Espiritu Santo. Salamat sa inyong turo ngayong gabi. Salamat sa inyong habag na pinakita sa amin tonight. Salamat sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng habag at biyaya at pagpapalang espiritual. Patawad po. Again, in many ways, we offended you. At palaging hindi kami nakakating sa inyong pamantayan. Please forgive us. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat kay Lord. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim, mga kapatid. Kung kayo po'y pinagpala, gawa po kayo ng reflection para lalong lumalim ang inyong natutunan tonight. Marami po akong ini-enjoy ng mga reflections every night. In fact, marami silang kinikwento at mga pagsasalamin na higit pa yung kanilang sinasabi kaysa sa aking mga ipinaliwanag. Ganun ang Holy Spirit. Ito'y hindi competition. Ito po ay sensitivity sa tulong at sa mga itinuturo sa atin ni Lord. Salamat kay Lord, meron tayong 517 shares
At ang dami pong nakinig ngayon, 162. So itong 162 na to, mga times 2, times 3, times 4 po ito, mga kapatid. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. See you tomorrow night kung buhay pa po tayo, sapagkat 2 tao na mamatay kada segundo. Good night, God bless, Shalom and Maranatha. Taking the city.